Kumusta kayo? Alam nyo, ngayon may pag-uusapan tayong isang sobrang importanteng sulat. Matagal na tong naisulat ng isang lalaki na ang pangalan ay Paul. At ang galing, kasi para ipaliwanag niya ang pag-ibig ng Diyos, gumamit siya ng isang simpleng-simpleng kwento tungkol sa isang pambihirang puno. Naisip niyo na ba to? May mga paborito kaya ang Diyos? Yan yung tanong na matagal nang iniisip ng mga tao at isa na si Paul sa mga talagang pinag-isipan niyan. So yan si Paul. Mahal na mahal niya yung mga kababayan niya, yung mga Judiyo. Sila kasi for the longest time, sila yung mga piniling tao ng Diyos. Kaya naman, may malaking alalahanin sa puso niya. Sabi pa nga niya, ang nais talaga ng puso ko at ang dasal ko sa Diyos para sa Israel ay maligtas sila. Grabe yung lungkot na nararamdaman niya kasi marami sa mga kababayan niya ang hindi nakilala si Jesus. Pero at the same time, kitang-kita rin ni Paul na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. So dito na nagiging medyo nakakalito, 'di ba? Kung espesyal na pamilya ng Diyos ang mga Judyo, paano naman yung mga tao mula sa ibang bansa, yung tinatawag na mga hentil? Paano sila magiging parte ng pamilya? Yan yung malaking tanong noon. So para linawin ng lahat ng yan, sumulat si Paul sa mga mananampalataya sa Roma. At sa sulat na to, dito niya ipinaliwanag yung napakalaking plano ng Diyos. Tara, silipin natin. At alam niyo kung ano ang maganda? Para ipaliwanag tong malaking planong to, hindi siya gumamit ng mga salitang malalalim o mahirap intindihin. Instead, gumamit siya ng isang larawan na kayang-kayang maintindihan ng kahit sino. Ginamit niya ang kwento ng isang puno ng olibo. Itong puno na to, isa itong napaka-espesyal na paraan para i-drawing sa isip natin kung ano ang itsura ng pamilya ng Diyos at kung paano tayong lahat, bawat isa sa atin ay may lugar doon. Okay, sa kwentong to, may dalawang klase ng sanga. Una, yung natural na sanga. Sila yung mga piniling tao ng Diyos, ang mga Hudyo. Sila yung parang original na parte ng puno, yung andyan na from the start. Tapos, meron ding ligaw na sanga. Ito naman yung mga tao mula sa ibang mga bansa o yung mga hentil. Kumbaga, sila yung mga bago sa puno. Para maintindihan natin kung paano sila naging parte ng puno, kailangan nating malaman yung salitang grafted in o isinusuugpong. Simple lang yan, para kang naghahalaman. Kinukuha mo yung isang sanga mula sa isang puno, tapos maingat mo siyang ikinakabit sa isa pang puno, hanggang sa maging isa na lang sila at sabay na lumaki. Cool, di ba? So, yung malaking tanong na yon, paano nabuo itong family tree na to? Paano nagkasama-sama ang lahat? Okay, buuin natin itong puno ng olibo ni Paul step by step para mas malinaw. Okay, step 1, yung ugat. Isipin nyo ito yung plano at mga pangako ng Diyos. Step 2, yung mga natural na sanga. Ito yung mga Judyo na tumubo mula sa ugat na yan. Step 3, yung mga baling sanga. Sad to say, may ilang sanga na natanggal, nabali dahil sa hindi nila paniniwala. Pero step 4, yung mga ligaw na sanga. Dito na ngayon isinuupong yung mga bagong sanga, yung mga hentil. At ang resulta, step 5, isang malaking puno ng pamilya. Ngayon, lahat, as in lahat, ay konektado sa iisang ugat. At paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ganda, di ba? Kitang-kita dito na may lugar para sa lahat. So ano ngayon ang aral na makukuha natin dito sa napakagandang larawan na to? Ano ba talagang itinuturo sa atin nitong puno? Well, eto ang pinaka-importanting paalala ni Paul. Nakatayo ka dyan dahil sa pananampalataya mo. Huwag kang maging mayabang, dapat magpasalamat ka. In other words, walang kahit anong sanga, luma man o bago, ang dapat mag-isip na mas magaling o mas mahalaga siya kaysa sa iba. Kasi sa pamilya ng Diyos, hindi talaga mahalaga kung isa kang natural na sanga o isang ligaw na sanga na isinugpong lang. Hindi yun ang basehan. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung pagiging konektado mo sa ugat, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Yan yung mismong puso ng sulat ni Paul. Pananampalataya pala yung nag-uugnay sa ating lahat. At heto pa ang good news. Para sa mga sanga na natanggal, sinabi ni Paul, kayang-kaya silang isugpong muli ng Diyos. Wow! Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos at laging may pag-asa para sa lahat na makabalik. So para i-recap, ano yung mga dapat talaga nating tandaan? Una, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, walang exception. Pangalawa, yung pananampalataya mo, yan ang superglue na nagkokonekta sa'yo sa family tree ng Diyos. Pangatlo, bawal ang mayabang. Walang dapat mang-isip na mas angat siya sa iba. At pang-apat, laging may pag-asa na muling makakonekta sa Diyos.
Yan yung mga aral na sana baunin natin. At bilang panghuli, iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan nating mabuti. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagiging isang malusog na sanga sa puno ng pamilya ng Diyos?